Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Huwebes, ngayon ay November 6 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan ni Paragire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pangulong Marcos galit sa sinapit ng Cebu. Todo Balita. Lupit ni Typhoon Tino, higit 100 patay na o natagpo ang patay. Todo Balita. Cyberspace tahimik, walang banta ng hackers sa November 30 rally ayon sa DICT. Todo Balita. Sa balitang lokal, Manay-Gina din Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan at mga miyembro ng Ina Foundation dinamayan pamilya ni Kim Atienza. Todo Balita. Vice President Sara Duterte nagpahatid ng pagbabago backpack sa mga mag-aaral sa Asingan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, kamalasan tinapos ng Giant Risers. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Matapos ang matinding pagbaha dulot ng Bagyong Tino kung saan maraming residente ang lubhang naapektuhan sa Cebu, galit na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan sa flood control project sa Cebu at mga karatig na lalawigan. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kung galit na galit ang mga taga Cebu dahil sa kanilang nararanasan ay ganoon din ang nararamdaman ng Pangulo. Nais niyang malaman ni Marcos kung nagamit ng tama ang inilaang 26 billion pesos flood control projects dahil nakita nito ang epekto ng katatapos na bagyo kung saan tila hindi gumana ang mga ginawang proyekto sa Cebu. Base sa kumalat sa social media ng mga video at larawan na makikita ang lawak ng pinsala ni Tino kung saan maraming bahay ang lumubog at mga residente ay nananatili sa bubong ng kanilang mga bahay, gayon din ay naglutangan ang masasakyan at mga ulat na nasawi. Sa nakuhang datos ng Malacanang, mayroong 343 flood control projects ang nagawa sa lahat ng distrito ng Cebu. Simula taong 2016 hanggang 2022, subalit tila hindi anya ito gumana, kaya nagkaroon ng malawakang pagbaha sa nasabing lalawigan. Kaugnay pa rin sa epekto ni Bagyong Tino, pumalo na sa mahigit 100 na katao ang naitalang nasawi habang 26 pa ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Tino, partikular na sa Visayas Region. Sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, 66 na katao pa lamang ang bilang ng mga nasawi na nakarating sa kanilang tanggapan, na karamihan ay mula sa Cebu na ang sanhe ng pagkamatay ay pagkalunod, nabagsakan ng debris at landslide. Gayunman, sa tala ng NDRRMC ay hindi pa kabilang dito ang 35 na kataong nasawi sa Liloan, Cebu na kinumpirma ni Mayor Alju Frasco sa kanyang social media post. Iniulat naman ng Negros Island Region Police nasa 20 na katao ang namatay habang 13 pa ang nawawala, kabilang dito ang isa na tinamaan ng bumagsak na bato sa Negros Oriental at 6 na nasawi naman sa Canlaon City, Negros Oriental, base naman sa kumpirmasyon ni Mayor Jose Chubasco Cardenas sa kanyang social media account.
Walang nakikitang banta ng hackers ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa malakihang anti-corruption rally na gaganapin sa November 30. Sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na patuloy ang kanilang monitoring kung may mga mag-uudyok na gumawa ng hindi maganda tulad ng nangyari noong September 21. Dagdag pa ng kalihim, wala siyang nakikitang kakaiba sa chatter ng iba't ibang online sa ngayon at nakausap na rin ito ang community at nangakong hindi sila gagawa ng karahasan. Sa posibilidad naman na atakihin ng mga hacker ang mga government website bilang protesta, sinabi ni Aguda na panay-panay ang cyber drill ngayon ng mga ahensya at nagsisimula na rin silang maghanda para hindi makalusot ang mga nais magtangkang i-hack o i-deface ang mga website ng pamahalaan. Patuloy naman ang sinasagawang recruitment ng Philippine National Police para sa 2025 attrition quota matapos buksan ang aplikasyon sa buong bansa noong nakaraang buwan kung saan nagsisimula na rin ang screening ng mga aplikante. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., ang mga National Support Unit sa Camp Crame ay nagsasagawa ng psychological at psychiatric examination sa mga aplikanteng nakapasa sa unang bahagi ng screening, habang ang mga police regional offices naman sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagpapatuloy sa body mass index assessment at physical agility test. Inaasahang matatapos ngayong linggo ang mga test sa mga rehiyong may maliliit na recruitment quota, samantalang ang mga rehiyong may maraming aplikante tulad ng National Capital Region, Region 3 at Region 4A ay magpapatuloy pa hanggang sa susunod na linggo. Mahigit 6,000 posisyon ang inilaan sa 17 police regional offices at national support units bilang bahagi ng taunang recruitment program ng PNP. Sa balita mula sa PNP pa rin, tahasang sinabi ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na nagpahaymuran sa mga pulis ang maagang pamamahagi ng bonus at cash gifts. Kasabay nito, nagpasalamat si Nartatis sa national government sa maagang paglabas ng year-end bonus na magiging available sa lahat ng uniform at non-uniform personnel sa unang payroll ng kasalukuyang buwan. Sinabi ni Nartatis na ito'y pagkilala sa kasipagan at dedikasyon na ipinamalas ng hanay ng pulisya sa buong taon. Binigyan din niya na ang benepisyong pinansyal ay isang direct investment at moral at kakayahan ng mga pulis. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, ikinararangal na ibinalita ni Governor Ramon Gico III na kabilang ang Pangasinan sa top-performing local government unit sa buong bansa para sa fiscal year 2024. Tayo ay nasa top 7 sa locally sourced revenues at kabilang din sa top 10 sa year-on-year growth sa buong bansa, pahayag ni Gico. Ito ay dahil sa mga ipinatupad nating reforma sa ating mga programa at polisiya na nagsusulong ng responsableng financial management, dagdag pa ni Governor Gico. Ito ay isang karangalan para sa ating lalawigan na makilala sa ganitong paraan, aniya. Samantala, si
Congresswoman Manay Gina de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan at mga miyembro ng Ina Foundation dinamayan ang pamilya ni Kim Atienza, ama ng pumanaw na influencer at artistang si Eman Atienza. Noong Miyerkules, dinalaw ni Manay Gina de Venecia kasama ang makasapi ng Inang Naulila sa Anak Foundation o Ina Foundation ang burol ni Eman Atienza sa Heritage Park sa Taguig upang personal na ipadama sa pamilya ni Kim Atienza ang kanilang pakikiramay. Si Eman ay ang bunsong anak ni Kim Atienza at Taiwanese educator conservationist Felicia Hong Atienza, apo naman ni dating Manila City Mayor Lito Atienza. Ang Ina Foundation ay tinatag ni Manay Gina de Venecia noong March 2005 at ito ay binubuo ng mga orphaned mothers na naulila dahil sa maagang pagkamatay ng kanilang anak, sa karamdaman, gera, sakuna, aksidente at iba pang malungkot na trahedya. Maaalalang si Manay Gina at dating Speaker Jose de Venecia ay namatayan din ng anak. Ang bunso nilang anak na si Casey. Ang Ina Foundation ay nagtayo Ang Ina Foundation Incorporated ay nagtayo ng Inang Naulila sa Anak o Ina Healing Center, isang institusyon na nagbibigay kalinga sa mga ina na nakaranas ng krisis dahil sa pagkamatay ng anak upang sila ay makabangon mula sa labis na kalungkutan. Samantala, umabot sa 756 mag-aaral mula sa Bubunan Elementary School, Subol Elementary School, San Vicente West Integrated School at Ariston East Elementary School ang tumanggap ng pagbabago backpacks mula nung araw ng Miyerkules. Ang pamamahagi ng mga bag ay bahagi ng pagbabago program ng tanggapan ng Vice President Sara Duterte na naglalayong magbigay ng mga pangunahing gamit sa paaralan sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa buong bansa. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Mayor Carlos Lopez Jr. matapos mapili ang Asingan bilang isa sa mga bayan na nakabilang sa programa. Ayon sa alkalde, malaking tulong ito sa mga batang Asinganyo at patunay na pagkilala sa mga pagsisikap ng bayan sa pagsusulong ng edukasyon. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tinapos ng Titan Ultra ang kanilang 4 na dikit na kamalasan sa pamamagitan ng score na 97 kontra 86 pagbasag sa Blackwater. Sa PBA Season 50 Philippine Cup, ang kanilang laro ay ginanap kahapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila City. Ito ang ikalawang panalo ng Giant Risers matapos ang 100 kontra 96 na pagdaig sa Meralco Bolts noong October 8 na sinundan ng 4 na dikit na kabiguan. Kumabig sa veteran forward Calvin Abueva ng 23 at 14 rebounds habang 18 at 14 markers sina Joshua Monson at Fran Yu ayon sa pagkakasunod. Tahasang sinabi naman sa volleyball. Sisimulan ng nagdidepensang Creamline at Akari ang kampanya para sa quarterfinals spot sa paghataw ng second round ng 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Lalabanan ng Cool Smashers and NX-led Chameleons mamayang alas 4 ng hapon habang haharapin naman ng Chargers ang Signal Super Spikers alas 6:30 ng gabi sa Phil Oil Eco Oil Arena sa San Juan City. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras, alas 5:22 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na!
dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyat. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels,
Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw. sa Todo Balita. Orasan po natin mga kaibigan. Alas 5:28 na po ng umaga, araw po ng Huwebes. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin Liway Manantan de Paraguirre. Sa nakikita po nating mga pinupost sa Facebook ng mga individual, ganun na rin ng mga government agencies, but more on mga individuals. Sa epekto nung sakuna, dulot ni Typhoon Tino sa kanilang lugar, talagang grabe. Super yung epekto. First time nilang maranasan yung ganito. At napakataas. Kanya naman, ayan, tanong na naman, ano ang nangyari sa mga flood control projects na napakalaki ng mga budget? Pero bakit ang investigasyon, pagkatapos na sumabog yung problema na nakita nila sa mga flood control projects sa Bulacan, sa ibang bahagi dito sa Luzon, bakit Davao City ang pilit nilang iniimbestigahan? Yan ang masaklap na katotohanan, hindi nila, kumbaga, yung dapat nilang pagtuunan na Luzon, at saka yan, at saka yung iba pa, Luzon, pero ang Ilocos Norte, Davao City, ang pinupuntirya at andun mga investigators ng ICI. At nakita rin po natin andun ulit si Baguio City Mayor Magalong. Akala ko nag-resign na siya, pero he is back dun sa ICI. Pero pagbati muna natin ang happy birthday kay Attorney Verna Nava Perez, ang Secretary sa Sangguniang Panlalawigan. Happy birthday muli kay Attorney Verna Nava Perez. Eto na naman, may bagyo na naman na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at sa mga updates na ibinibigay ng Pag-asa. Ito ay inasahang makapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR nitong weekend. At sinasabing ito din ay isang baka posible na maging super typhoon. So update ng DOST Pag-asa, follow nyo po yung kanilang page, DOST Pag-asa. As of 11, kahapon ito, 11 p.m. yung pinakahuli, the tropical depression outside the Philippine Area of Responsibility maintains its strength while looping over the Pacific waters south of Guam. Okay, tingnan natin yung ibang bahagi ng update na to. The tropical cyclone is forecast to move erratically in the next 12 or 24 hours. Afterwards, it will begin moving northwestward tomorrow. Ngayon, November 6. Weekend na pala, no? Magwi-weekend na. Huwebes na pala ngayon. So, afterwards, it will begin moving northwestward ngayon, November 6, then turn west-northwestward for the remainder of the forecast period. On the track forecast, sabi po dito ng DOST Pag-asa, this tropical cyclone is forecast to enter the Philippine Area of Responsibility Friday late evening, November 7, bukas ng gabi, or Saturday morning. Once inside the Philippine Area of Responsibility, tatawagin siyang U1. Letter U ang start. U1 will be assigned to these tropical cyclones. Although the uncertainty in track and intensity forecast is typically high for Day 4 and Day 5 forecasts, there is an increasing chance of landfall on Monday over northern or central Luzon. Pero kung makikita nyo yung track nito, ay dadaanan tayo syempre nito. Northern at saka central Luzon, naipit tayo. Dagdag pa sa update ng DOST Pag-asa, in terms of intensity, this tropical cyclone, U1,
is forecast to rapidly intensify and may reach typhoon category on Friday and super typhoon category on Saturday. It may also make landfall at or near its peak lifetime intensity. Para mabasa nyo rin po itong binabasa ko at binabahagi ko sa inyo, buksan nyo po, i-follow nyo yung Facebook page DOST Pag-asa. At saka alam nyo naman kung ano yung logo ng DOST, yun po, yung kanilang official Facebook page. Dagdag pa dito, asan na, tuloy. For land hazards, ayon po sa DOST Pag-asa, wind signals may be hoisted over the eastern portion of Luzon and portions of Samar provinces as early as Friday evening or Saturday morning in anticipation of strong winds or higher associated with the upcoming tropical cyclone. The highest possible, pakinggan nyo, the highest possible wind signal for the current forecast scenario is ito, wind signal number 5. Deterioration of weather condition may begin on Sunday, November 9. Potentially life-threatening stormy conditions may occur over northern Luzon. So it's not Mindanao kagaya ng nabanggit ko kahapon kasi may nabasa akong Mindanao. So it's really northern Luzon and portions of central Luzon on Monday and Tuesday. There is also a potential for high storm surge risk and related coastal flooding, especially in northern Luzon and east coast of central Luzon. Sandwich tayo, northern Luzon at saka central Luzon. Sabi pa dito, considering these developments, the Public and Disaster Risk Reduction and Management Offices concerned are advised to continue monitoring for updates related to this tropical cyclone. Ano siya? Super typhoon. At makikita nyo rin dito yung track niya ha. Napakalawak. Pagpasok niya sa PAR, napakalawak niya na hagip ang Luzon at bahagi ng Visayas. Kaya ano pang gagawin natin? Irugita yun agi nga tumanan dagijay inbaba tayo at paghandaan itong napakalakas na bagyong pag nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility, ang pangalan niya ay U1, letter U. Dahil yung nanalasa sa Visayas at bahagi ng Mindanao, yung part ng Mindanao na malapit sa Visayas, ang pangalan niya ay si Tino. Ay nako po, hindi natatapos, patapos na ang taon, pero mukhang sabi yung palagi kong ang sinasabi, mukhang bubuuin ng bagyo yung alphabet kasi nasa letter U na pag pumasok itong si U1. Okay, sige nga, pang ano lang, balitang nasyonal lang to. Siguro nakita nyo na kung ano yung mga unang ganap sa Miss Universe. May forum, may meeting ng yung director ng Miss Universe doon sa Thailand. At merong mga nag-walk out, pinakauna dyan, nag-complain ay si Miss Universe Mexico. Pero naglabas ng official statement ang Miss Universe Thailand, 74th Miss Universe Thailand. Merong 15 na mga ladies mula sa 15 countries ang sinabi nung walkout na yun na hindi na sila sasali. Pero with these developments, baka magbago ang kanilang isip at makumbinse na ituloy nila yung pagsali nila sa Miss Universe pageant. Pero ito po yung official statement ng Miss Universe Thailand. Miss Grand International Public Company Limited would like to inform the public that following the recent incident during the 74th Miss Universe Thailand event, it has come to our attention that the Miss Universe organization has promoted one of its sponsors associated with online casinos, an activity that is strictly illegal under the Thai law. As the official host of the 74th Miss Universe Thailand, Miss Grand International Public Company Limited hereby clarifies that the company has no involvement whatsoever with such activities or any form of publicity related to online casinos.
The said promotion was created out solely by the Miss Universe organization, 74th Miss Universe Thailand Host Committee. So mula nung napunta na sa iba't ibang kamay, nabili ng iba't ibang mga billionaire, ang Miss Universe ay wala na. Pababa ng pababa yung yung popularity nito. Light moment muna tayo. Medyo napakabigat kasi yung nakikita nating mga balita na dulot naman epekto nitong si Typhoon Tino sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Una ay hinagupit niya ang bahagi ng Samar Leyte. Pero alam niyo yung tayo hindi na tayo bago dun sa napakataas na tubig baha dahil naranasan na po natin yan mahigit isang dekada na ba nung hindi pa regulated o hindi pa talaga kumbaga nabibigyan ng pansin yung pag-open ng gates dun sa San Roque Dam. Ang nagbibigay po ng mando sa pag-open ng mga gates ay ang National Power Corporation o NAPOCOR. So after that, yung super baha na apektado ang Eastern and Central Pangasinan, and it took halos isang buwan bago mag-subside talaga dahil sobrang laki ng volume ng tubig. Yan, meron na silang mas klarong protocol na sinusunod. Kaya tayo ay yung naranas. Pero yung kasi, yung ilang bahagi ng Cebu, yung mga ibang bayan, meron yung sobrang taas ng tubig na lampas na sa first floor at yung mga nung nag-subside yung tubig, nakita na yung mga sasakyan na patong-patong, ganun kataas. Pero meron yung isang lugar naman na hindi lang putik yung umagos at bumara sa kanilang mga barangay road, sa kanilang kakalsadahan, kundi halo-halo putik, boulders, malalaking bato. At saka yung mga kahoy. Yan, it will take long bago ma-clear talaga yon. Pero ito, light moment muna tayo. Post naman ito ni Secretary Conrado Estrella III ng Department of Agrarian Reform. Sabi niya, sa pag-iikot natin sa palengke ng Pagadian, napansin ko ang isang nagtitinda ng buko. Alam nyo ba na iba-iba pala ang tawag sa laman nito? Sa Bisaya, tinatawag itong bot-bot. Habang sa Pangasinan naman, ang tawag natin ay para. Sa Ilocano, at para na ko na yung tumubo dun sa loob ng nyog. Sabi ni Secretary Conrad Estrella, ang saya talagang matuto ng mga ganitong bagay habang nakikisalamuha sa ating mga kababayan. Ayan, sa inyong probinsya. Sa Pangasinan, anong tawag talaga yon? Sa Ilocano kasi para. Yung alam niyo yung tumubo sa loob, para. Pag maliit pa, manamis na misyon, pero malaki na, tapos na-occupy na yung buong loob ng buko o kaya ng nyog, hindi na siya matamis. Pagmati rin natin ng happy birthday sa ating Provincial Director ng Pangasinan PNP, kay Police Colonel Arbel Merculio. Ayan, happy birthday. Okay, mag-break muna po tayo. Oras natin, 5:41 ng umaga. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Time. It is now 5:42. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa
compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Alas 5:45 na po ng umaga. At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantan Paragire. Pagkatapos po ng punta lang po dito tayo sa lungsod ng Dagupan. Pagkatapos ng ginanap na public hearing noong October 23 dito sa lungsod ng Dagupan. Ito ay yung proposed ordinance prescribing a new tricycle fare matrix and regulatory safeguards. Mukhang ang tahitahimik. Tahitahimik, good morning. Kumusta sa committee chairman si Councilor Marvin Fabia at mga members nito at mga members ng Sangguniang Panlungsod. Kumusta po? Yung tanong po natin, magkakaroon ba ng pangalawang public hearing at saka pangatlo? Para sa akin po, dapat magkaroon kasi kukonti naman yung umattend nung first hearing. Marami yung mga tricycle drivers and operators pero yung riding public, ilang grupo lang yung represented. Yung grupo ng Federation ng PTA, Parents Teachers Associations mula sa ilang school lang yon kasi kung yung officials merong 31 public schools dito sa Dagupan pero ang officials niyan sa Federated PTA mga konti lang, mga kalahati siguro. Tapos meron yung Lions Club ni na former Councilor De Venecia, Alex De Venecia. Tapos merong ilan na nagstay ng matagal. Kasama na ako doon. So kumbaga, hindi well represented yung riding public.
Yung sabi nga natin, dapat imbitahan nila at pilitin nilang magkaroon ng representative ang mga grupo ng 4Ps, grupo ng BHW at iba pa. At yung iba pa, bankers, invite nila yung bankers pero walang walang representative. Pero araw. Ano yung una? Hindi saan na nga pala ginanap? Sa Astrodome. Okay. Yung upuan, napakarami. Halos yung dami ng i-prepare nilang upuan, wala pa sa 1/3 yung occupied. O wala pang, baka 1/4 lang ang occupied. Siguro mas maganda rin kung gawin nila yun sa dalhin nila plaza. Sa barangay. Sa plaza mismo, kasi mas maraming makaka-attend na ano. Okay, dalhin nila sa barangay, di ba? Noon ang hilig nilang dalhin sa barangay yung public hearing. True. Na selected ang invited. Pero dalhin nyo pa rin sa barangay para marinig nyo kung ano talaga yung hinaing ng mga riding public. Kaya lang kumisan din sa barangay din naman, yung mga iba rin tamad ding umattend. Pero at least may audience na yung audience talaga na riding sa rider ng tricycle. Oo, pero kaya nilang dalhin sa barangay, mas maganda dyan sa plaza mismo. Kasi andyan yung karamihan din ng mga commuters dyan. Yung natanong ko nga, naglalakad-lakad lang sila. Yung natanong ko that time kung magkakaroon ba ng pangalawa at pangatlo, at least pangalawang public hearing, medyo half-hearted yung sagot. So ibig sabihin, kumbaga sa done na sila, tapos na. Mamaya magugulat na lang po tayo na riding public na eto na yung para marinig din nila yung narinig na nila yung hinaing kumbaga ng mga tricycle drivers and operators. Dapat marinig din nila yung mas malaking bahagi ng riding public, rider sa tricycle. Pero ang magandang pagbabago na ginawa nila kahit paano, yung mga kolorum at least yata nabawasan. Dahil bawal na rin. May nakita akong yung mga toda na bawal dito ang kolorum at saka hindi member. So actually, may mga ganun. Yun din yung advice ng committee, ng mga councilor, nung public hearing na yon. Ay, hindi. Si pala nagsabi nun? Si Poso Chief. RV. Ang sabi niya, kasi tinanong, kasi napakaraming mga kolorum, etc. Ang tanong, directed sa Poso Chief. Ang sagot niya, sila daw ang umaksyon. Huwag nilang hayaan yung mga kolorum na pumila doon sa kanilang pila ng TODA. Hindi lang naman yun yung ang dami rin kolorum na umiikot kasi. Oo. So hindi lang, kumbaga, overall, dapat Public Order and Safety Office. Pero sabi niya, kayo, ipulis nyo yung inyong mga TODA. Huwag nyo silang papilahin, hindi nyo sila member sabi. So yun yung sagot. Kasi gumawa ng sariling pila. Ang dami-dami. Merong Kanya-kanya. Oo, merong mga parang merong isang corner na panay mga kolorum yung mga nandun. So meron din silang sariling TODA rin nila. Pero maganda kung kahit paano meron silang initial na aksyon from the city. Oo, at least meron kaysa dun sa walang-wala. At sana kung magkano man yung fare matrix na ipapatupad nila ay ganun pa rin. Kasi parang walang nangyari after ng public hearing nila. Ganun pa rin yung paniningil pa rin ng mga tricycle. Kasi wala pang hindi pa amended yung ordinance. Pero kahit pa paano man lang sana yung natatauhan na sila ng konti. Ganun pa rin, pareho pa rin. Kapag parang ang minimum natin dito sa Dagupan is 50 Parang yun na yung tumatakbong minimum. Parang sige lang habang hindi pa approve yung paspasan pa nila. Sige lang. Pero yung iba meron na rin nakangiti naman sila. 100 ganon. Taas no, sakit. 75 pag ganon. Kung gusto mo, edi iupo mo yung upuan mo doon sa kaya mo at tras ka na lang. Pero ang sabi nga, yung during that hearing, may nag-message sa akin, magiging masaya ang mga, I don't know kung magiging masaya talaga ang mga taxi, sabi nila. Although yung mga taxi na in-introduce bago yung pandemic, after pandemic, andyan pa sila, kaya lang syempre, yung marami nang masasakyan ng mga tao. Kung noon talagang magta-taxi ka, hanap ka ng taxi. Pero ngayon kasi, sabi nila, yung reaction nila kung napakataas na singil ng mga tricycle drivers dito sa Dagupan, sabi nila, isipin nyo, maraming pwedeng sakyan. Andyan yung mga jeepney, although kung papasok sa mga barangay, syempre, alanganin yon. Pero
maging considerate sila, kumbaga win-win, hindi lang yung mananalo o kaya kikita ng malaki yung mga tricycle drivers, dapat okay din sa mga riding public. Pero tabayanan po natin yan. Sabi ko nga, yung hearing was held on October 23, pero napakatahimik. Good morning kay Councilor Marvin Fabian na chairman ng nasabing committee. Muli, ito po, yung congratulations po sa provincial government ng Pangasinan dahil nga ibinalita nga ni Governor Ramon Vico III na ang lalawigan ng Pangasinan, ang provincial government ay kasama sa top performing local government unit sa buong bansa para sa fiscal year 2024. Number 7, sa locally sourced revenues at kabilang din sa top 10 sa year-on-year growth sa buong Pilipinas. Yan ay pinag-usapan natin kagabi, kahapon na ang mga local government units gumagawa rin sila ng paraan para kumita. Yan, ito yun. Kaya nga tingnan mo meron pang locally sourced revenues. At talagang nire-recognize din yung mga LGUs na talagang nagsisikap din para makatulong din at hindi lang umasa doon sa national tax allocation na ipinagkakaloob ng gobyerno. NTA. Sabi nga ni Governor Monmon Gico, ito po ay dahil sa mga ipinatupad nating reforma sa ating mga programa at polisiya na nagsusulong ng responsible financial management. Ang nasabing parangal ay mula sa Bureau of Local Government Finance na which is under the Bureau of Finance. So national po yan at ginanap yung nitong November yung awarding sa SMX Convention Center sa Manila. So muli, congratulations. 7th, ayan, nakapost dito yung plaque. Plaque of recognition awarded to the province of Pangasinan for placing 7th in local source revenue collection and for placing 10th in yearly growth of local source revenue. So ibig sabihin, pataas ng pataas, lumalaki yung taon-taon lumalaki yung local source revenues. Isa sa mga pinatupad ni Governor through sa pamamagitan ng sangguniang panlalawigan ordinance yung pagtataas ng singil sa mga o pagpapatupad sa pagsingil sa mga quarry. Yan. So, na maraming noong una maraming umaray pero nagtaka sila. Yung umaaray naman, yung mga dati talagang kumikita lang talaga ng malalaki. Yan. Pero mas dumami raw ngayon ang mga nagkukwari. Yung nag-apply at gusto nilang magnegosyo through quarrying dito sa lalawigan ng Pangasinan. At susunod sila sa alituntunin na pinapatupad ng provincial government ng Pangasinan. Sumusunod sila doon sa pinapatupad. Yan. At mas dumami nga po yung nag-ano na ngayon, yung mga nagkukwari na ngayon, pati mga maliliit nagkaroon ng chance na makapag-quarry. Yung end users, yung naririnig natin, grabe ang mahal ng presyo dito sa Pangasinan. Paano naman kasi, yung mga quarry operators, ayaw nilang mabawasan yung kita nila. Kaya kung ano man yung naidagdag dun sa tax, pinasa nila sa end users o end consumers, although hindi naman lahat. So, makikita po doon na marami doon sa mga quarry operators na mayayaman naman na, pero ayaw nilang mabawasan yung kanilang kinikita. Ay pinapasa nila sa publiko. Pero ito, meron na lang 4 na minuto bago 6:00 ng umaga. May serbisyong ang galing para sa alagang hayop mula naman sa Pangasinan Provincial Veterinary Office. Ang petsa ngayon ay November 6. Tignan natin. November 7. Meron sa SM Urdaneta City. Companion animals, so mga alagang hayop. November 11 naman pupunta sila sa Bulinaw hanggang yung schedule ng Provincial Veterinary Office hanggang November 28. So after Bulinaw pupunta sila sa Mapandan, San Jacinto, Villasis, San Manuel, Mapandan, Lawak, and then Benmali, San Fabian, Anda, Manawag. Ayan. Pag andyan sa inyong lugar, itong serbisyong ang galing para sa alagang hayop ng Pangasinan Provincial Veterinary Office. Take advantage, punta po kayo para naman makalibre. Gastos nyo lang kung sasakay kayo ay yung pamasahe. Ayan. Tapos na sila sa siyudad ng Alaminos. So yung ginawa po nila, yung libreng serbisyo, nakatanggap sila ng mga freebies at gift items, yung mga for parents para sa mga
mula sa mga corporate sponsors, may makasama sila mga corporate sponsors tulad na Roan Veterinary Manufacturing Incorporated, Rural Veterinary Clinic at Willow Hypoallergenic at merong siyempre karagdagang kaalaman sa pagtataguyod ng animal welfare, responsible pet ownership at yun, meron ding free rabies free prevention mula sa Spotlight Fur ng ayan, ginanap ito naman sa itong serbisyong ang galing naman ginanap sa Alaminos City National High School. Okay. Inaabangan talaga ito sa dami ng mga sa dami ng mga nag-aalagang mga pets ngayon. Maraming kung mga, ilan yung madadala mong alaga mo, ang laki ng natipid. Di ba? Pero palagay ko parang, ewan ko kung dito yun, na merong parang merong limit 3 lang. 3 per. Pero 3 pa rin. Magkano ang check-up? Kasi iba kasi maraming mga alagang hayop talaga So bibit-bitin talaga nila lahat yun. Kung ilan yun. Ito advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative kahapon, ibinahagi natin sa inyo yung kanilang advisory na yung kanilang third-party payment partner EasyPay ay undergoing system maintenance pa rin. Pero yung pinakabago, ang sabi po dito ng Central Pangasinan Electric Cooperative, we are pleased to inform our valued member consumers that our online payment service with our third-party partner EasyPay has now been resumed. So okay na. You can now again pay your bills anytime and anywhere with real-time posting and no hassle. At ini-encourage ng Senpelco ang kanilang member consumers na isettle yung kanilang bills on time para ma-avoid yung disconnection ng serbisyo. Ayan, Ka Arlene, good morning. Good evening morning. ba dyan sa lugar mo? Arlene Baute Gonzalez. Si Rolly Soriano, Benjamin Calyado, good morning. Ernesto Musada, Sir Nap. Good morning. Cecilia Morante, Ernesto Musada, Josilia Damateo, Bogs Bidal, ayan, at si Liway Manantan, Iparagiri. Sir Napoleon ko, good morning, at si Cora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng at mga kapitbahay nila, kasama na dyan siyempre si Kapitan at si Kaaron Graciel Damatro at saka si Nanay Dading, good morning. Ayan, so dahil akala ko maaga ako, kasi nagising ako, akala ko 3:49 yung pala. Baliktad. 4:59. So mga kaibigan, wala na po tayo sapat na oras. Tabayanan po ninyo. Susunod agad, early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Hinahabol, mamatain tropa. Ayan, good morning si Ka Eli Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagire. At ako naman, huli man daw at magaling, na ihahabol rin. Ako po si Susan Valdez Yadaw. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw